Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat, Kaki Pangilinan hindi mapalagay matapos banta ni Vice President Sara Duterte Carpio 10 ng kanyang mga kasamang makaliwa sa gobyerno. Kaki Pangilinan hindi maiwasang makumpara kay Sandro Marcos at sa kapatid niyang si Casey dahil sa pagiging suwail nito. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinang at komento sa mundo ng social media. Pero bago pa lamang kayo sa channel na ito, huwag... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di mo katagang humanda kayo mga kumakalaban sa gobyerno, may kalalagyan kayo kapag nakaupo na ako. Nagbanta si Vice President Sara Duterte Carpio laban sa lahat ng mga patuloy na tumutuligsa sa pamahalaan sa ilalim ng mga Marcos Duterte administration. Kabilang na nga mga mapangapi matapos maitalang ilang mga kahindik-hindik na insidente kagaya na lamang sa nangyari ng isang Uniteam supporter na kilalang si Frederick Mark Alba na naging biktima ng cyberbullying na humantong sa isang kalunos-lunos na pangyayari. Ang matapang na pahayag na ito ng ongoing Vice President ay kasabay ng kanyang proclamation bilang ika-15 Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Dito niya ipinangako na inaalay niya umano ang kanyang pagka-Vice Presidente sa lahat ng mga naging biktima ng injustice sa Pilipinas. Narito ang nasabi ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio na siyang labis na nagpanginig kay Kaki Pangilinan. The opportunity to serve as Vice President I dedicate to Kian Gabriel, to Larry, to Jaren, and Frederick, and all those who passed because of abuse and bullying. Thank you for the opportunity to save lives, Sara Duterte stated. And sa pagiging pasaway na dalagitang ito ay hindi na naiwasan ng ilang mga avid supporters ng Bongbong Marcos Sara na ikumpara ito sa panganay na anak ni President Bongbong Marcos Jr. na walang iba kundi si Sandro Marcos at sa kanyang half-sister na si Casey Concepcion. Ayon pa sa kanila ay wala sa kalingingan si Kaki sa pagkatao ni Sandro at ni Casey. Sobrang layo. Kung magsalita sa harap ng mga tao si Sandro guys, napakatalinong bata to. Napakagaling, napakahusay. Sa manang-mana sa lolo niya. Kaya pula kay. Para pa nila, hindi lahat ng edukado matalino, yung iba dyan, pangit na nga ugali, di pa marunong makipagkapwa-tao. Kaki Pangilinan compare kay Sandro Marcos, ang layo. Sandro Marcos already created his Naniniwala ko ron, sobrang layo talaga. name sa achievements niya. Graduate sa international school with a masteral in economics, pero ang paa niya nakaapak pa din sa lupa. Marunong respeto sa kapwa, marunong gumalang sa nakakatanda kahit kritiko pa yan ng pamilya niya, ginagalang niya. While anak ni Kiko isa ng ganap na aktivista, anong klaseng pagpapalaking ginawa sa kanya at di siya marunong respeto sa desisyon ng majority. Nawala na ang edukada niyang asal, ewan na siya. Sandro Marcos alone, milya-milya ang layo niya kay Kaki na nagkulang sa GMRC. Ayon naman kay Litenyo taga Santa Cruz, Laguna, anak ni Kiko na katandem ni Vice President Lenny. Siya si Kaki Pangilinan, anak ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Siya ay half-sister ng maganda, matalino at talented na si Casey Concepcion. And isinampal rin ng isa sa mga netizens sa anak ni Sharon Cuneta na para bang hindi nito alam at naturuan kung ano ang tunay na respeto. Panalalampak pa nila, Kaki Pangilinan, I don't undertake how you raised up by your parent, but obviously you don't encounter the word respect. You should respect the choice of majority, okay? You know since day one, your team didn't overcome or even come close in many surveys, so it is expected that your team lose. And hindi rin nakailag sa isang batikang political expert ang ilan sa mga toxic supporters ni Vice President Leni Robredo na bumubuo sa 14 million na bumoto sa kanya. Panunupalpal pa nito, sa 14 million na bumoto kay VP Lenny,
ilan ng mga umiiyak na recorded ang posted sa Sokmed, ilan ang sinisisi si God, ilan ang spoiled brat na nagra-run sa Sokmed. Kayo lang yun. Pero kami, wag nyo kami idamay. Ba't namin sisihin sa ganda panalo nga yung manok namin eh. Diba? Diba? Wala tong mga to eh. Ilan ang hindi naghapunan dahil heartbroken, ilan ang depressed, ilan ang hindi papasok sa school, ilan ang nag-post about 20 pesos na bigas, ilan na nag-post about stock market, at higit sa lahat, ilan ang may ganyang eyeshadow, anong brand yan, charot, and ko. Matapos nga nito ay ipinagdiinan ng isang batikang commentator na dapat pa di umunong mag-aral pa ito upang magkaroon naman di umano ng saysay ang mga pinagsasabi ni Kaki. Narito ang kanya naging detalyadong obserbasyon, isa sa mga walang kabuluhang panayam nito, and they posted, "Keeping up with Kaki, we came across another Kaki Pangilinan interview by Rappler, published just a few days ago. The video popped up on our YouTube recommendations, and while we couldn't just skip it to rewatch to the followers instead, we were interviewed by Kaki's weird hairstyle and face crystals, so we hit the play button. The topic of the video was about Kaki's lesson from the Kakamping campaign. The Rappler staff introduced her as a singer-songwriter who has long been known for speaking her mind online about current events. In the first 10 minutes, Kaki rambled on and on, often veering away from the topic at hand and adding irrelevant side comments that only highlighted how out to reach she is from the majority of Filipino. The middle of the interview was a bit better when she started talking about her parents, but then she went off tangent again and started complaining about random things like getting and delaying her album because of the campaign, such as loss for gazillions of fans. Really, to be fair, we finished the entire thing. We wanted to see if she could redeem herself after her outburst and to post-election rally and middle finger photo, but sad to say we did not see the point of this interview at all. Kaki did not really share anything brilliant, original, or inspiring. The way she speaks, however, shows arrogance and narcissism that we think are unwarranted. Every sentence she uttered reeked of condescension, as if telling anybody who would listen, "I know better." Aside from being Sharon and Kiko's kid, we now wonder what makes her think that her opinions are gold. One interesting thing about the interview was when she claimed she is very different from her dad. Well, we have to agree with her. Many years ago, we had the chance to hear a much younger Kiko Pangilinan speak in person for a youth award ceremony where he was a guest speaker, and while we don't like him now, we have to grudgingly admit that the younger Kiko was much more eloquent and grounded back then, nothing like a bratty, self-absorbed Kaki. Instead of engaging in self-promotion, we think it's best for Kaki to study more, immerse herself more through volunteer work, for example, maybe get out in the real world outside of campaign and understand how common Pinoy lives. If she does not, perhaps in her next interview, she can actually have something to say that's worth listening to. And ko. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.